Sino na ngayon ang chairman ng CPP? As far as right now, Mr. Chair, we don't have information yet. Pero may mga intuitions kami at saka may mga kutob kami kung sino po yung pumalit kay Jose Maria Sison after his demise. Sinong alam nyo? Sabihin nyo. Para magkaalaman. Sinong alam nyo na pumalit ngayon? Yung nasa first line leadership ng CPP, ibig sabihin niyo parang mga all guards talaga na naiwan is sina Joliet de Lima Sison, yung asawa ni Joma, si Lois Alanduni, at saka yung asawa po ni Lois Alanduni na tumatay yung peace negotiating panel ngayon ng NDFP, ano. So most probably one of them, ang pinakamalapit baka si Joliet de Lima Sison. Pero hindi, yes, Mr. Chair. And aside, Ano ni dating Senator De Lima? parang magpipinsan po Pinsan. yata. Insan. Kung hindi man po magpipinsan, parang pamangkin yung isa. Okay. Pero mayroon pang isang Yan yung asawa ni Jose Maria Sison po. Jose Joma Sison. Yes, na nasa Netherlands ngayon nagbe-based. Yung isang possibility ay from Mindanao, Camaria Malaya, Merna Solarte, kasi sa mga parang nasa second line leadership, no, nakatatapos ng second congress, na elevate din kasi sa executive committee ng Committee Central si Maria Malaya. Yung mga magagaling na kader ng CPP from Mindanao were all neutralized, no, Kaoris and yung si Kabok na supposed to be nasa third and fourth line doon sa leadership. And Maria Malaya ay nasa top 10 kasi ng leadership. So most probably siya. Pero we are also thinking na yung former chairman ng LFS way back 1993-94 by the name Amanti Jimenez, kasi siya yung katemporary ko noon, napakagaling na kadre, no, from youth and student sector. May posibilidad na baka siya rin yung matayo. So parang nandun. Kaya si Rafi Bailoses, Mr. Chair, original din na member ng Committee Central na hanggang ngayon remain at large. Thank you. Maraming salamat, Noel Legas. Kahit ako, nag-retire na ako as police. Pero ngayon, umagang ito ay admit. Marami akong natutunan. Please continue si Joy James Aguino. Si Joy James Aguino, Provincial Director ako ng Kumbal noon. Kalaban ko na ito pala doon. Sige, Joy. Continue, Joy. Thank you so much, Mr. Chair. So from that point, Mr. Chair, nung first revolutionary immersion ko sa Southern Panay Front sa Iloilo, 2010, ako po tumigil sa pag-aaral at nalipat sa Urban Poor Community Organizing. At ako po yung naging regional spokesperson ng Anak Bayan Panay. October 2010, ako po ay panandaliang nakulong matapos ang isang kilos protesta laban sa coal-fired power plant sa Iloilo City at pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa. Pero dahil sa takot, ako po ay nagpaalam sa mga kasama ko na maglaylo at umuwi sa amin sa Zamboanga, pero hindi po ako pinayagan at nagmungkahi sila na instead of laylo, ako po ay ide-deploy from Iloilo to Zamboanga. Kaya po nung January 2011, Mr. Chair, iniugnay po nila ako sa mga susing kadre ng CPP sa Zamboanga. Nag-enroll po ako ulit ng kursong broadcasting sa Western Mindanao State University. At ako po yung tinalagang regional spokesperson ng Anak Bayan Zamboanga taong 2011. Ang Zamboanga po noon, Mr. Chair, ay expansion area po ng Southern Mindanao Regional Committee o SMRC habang nagpapalakas pa yung WMRC. Kaya yung mga recruit pong NPA from Zamboanga at Isabela City, Basilan ay sa Davao po pinapadala. If you can recall po, Mr. Chair, dalawang estudyante po from Western Mindanao State yun na dati kong kasama sa Zamboanga ay dineploy po sa Davao, particularly si Vanessa Limpag o si Kyle. Siya po yung medical aid ni Caparago nung na-raid sila sa Paquibato District, Davao City. At saka si Michelle Duque o si Cheng or si Justin. Kasama yung namatay, di ba? Kasama Yes, Mr. Chair. Babae yun, no? Babae po, Mr. Chair.
So, Dati siyang estudyante ng Western Mindanao State U at saka kasapi din ng Gabriela sa Western Mindanao Region bago siya nag-NPA taong 2011 din. Nauna siya sa akin ng konting buwan bago ako pumasok sa NPA sa Davao. Ang pangalawa, Mr. Chair, ay si Michelle Duque alias Justine. Siya naman po ay captured. ano ni Alvin Luque yun? Duque po, Mr. Chair. Duque? Michelle Duque po. Duque. Taga Zamboanga City o ang alias na po ay Justine. Siya po yung captured na wounded ng 67 Infantry Battalion sa isang encounter sa Katiil, Davao Oriental last August 2011 under the then Battalion Commander Rubian Basiao. Siya po estudyante din po ng Western Mindanao State University upon her capture while wounded. So moving forward, Mr. Chair, May 2011 po, ako po yung kinatawan ng buong Western Mindanao para sa ika-6 na pambansang kongreso ng Anak Bayan na ginanap sa PUP Santa Mesa. At ako po yung nahalal bilang National Vice Chairperson for Mindanao ng Anak Bayan National. December 2011 po, nagpulong po ang Regional Youth and Students Bureau ng SMRC sa Davao City at sa atas po sa akin ng Regional Youth and Students Bureau, ako po isa sa mga piniling ipadala sa loob ng NPA para dumalo sa isang pag-aaral ng intermedyang kursong pampartido o yung IKP. Isa po siyang mataas na antas ng pang-ideolohiyang kurso sa loob ng CPP. Ang venue po nito ay sa hangganan po ng Agusan del Sur at sa Compostela Valley. Ito po ay right after Bagyong Sendong noong 2011. Pagkatapos po ng IKP, Mr. Chair, sa aking mataas na paniniwalang magbabago yung lipunan sa paraan ng armadong revolusyon, ako po ay nagpa siyang magpaiwan sa loob ng NPA at simula po noon ako naging full-time nakasapi ng NPA sa Guerrilla Front 20, Mr. Chair. That concludes my statement, Mr. Chair. Daghang salamat po. Nung nandoon ka sa bundok, hindi ka nakapag-asawa? Ha? Kasi may balita kasi ako doon, kumbal na may kinasal yung kanilang anong tawag yun, yung aras na ginamit, bala ng M16 ang ginawang aras. May video ako nakita eh. Kasi hindi ka nakapag-asawa doon. Mr. Chair, ako po ay bilang bahagi po ng LGBTQ, ako po ay kinasal sa loob ng CPP. Idat ko, kinasal ka pala. O, sige. Kami po ay kinasal sa Katiil, Davao Oriental noong 2017 po. Very good. So sana yung asawa mo ngayon? Sabay po kaming nagbalik loob din, so nasa Davao okay. po siya. Okay. Baka nanonood po din po siya ngayon. Okay. Mabuti. Yes, go ahead, Senator Tolentino. Record, I now recall, nung pakatapos nung bagyong Sendong, may naparepair ako na tulungan na school sa Moncayo. Hindi ko lang na balikan para i-inaugurate kasi ang warning sa akin ng military noon, active pa raw kayo. Sasakay sana ako nun sa Mr. Chairman sa habal-habal papunta dyan. Hindi ko alam kung anong barangay yun. Hindi ako natuloy. So nung pakabagyo, talagang active kayo nun. Yes, Mr. Chair. After Bagyong Sendong, we were at the boundary of Moncayo and Trento. Agusan yun. Agusan del Sur po, yung Trento sa Moncayo, Combal. So nasa boundary po kami noon. So may mga pagkilos po kami going Diwalwal, going Salvacion sa Trento, Salvacion sa Moncayo. Yung ibang mga kasama namin going Santa Maria, going San Ignacio sa Trento. So medyo active po kami that time. Tingnan ako sa New Bataan. Yes, Mr. That's another area po of another guerrilla front, Mr. Chair. Pero that time po sa Moncayo, we were 3 platoons po of NPA kasi may malaking pag-aaral nga. So talagang concentrated yung iba't ibang mga guerrilla units para mag-guard dun sa ginagawang pag-aaral po sa loob ng NPA. Hindi na lang, hindi ako tumuloy. Nung panahon yon. Pero ginagamit na yung school. Salamat. Thank you, Mr. Chair. Sabi niya, malaking pag-aaral daw, kaya malaking puwersa nilagay sa Moncayo. Pero maniwala ako dyan, nandoon kayo dahil nandoon ang pera, nandoon yung Diwalwal, nandoon yung collection ng NPA sa Diwalwal, kaya doon kayo nag-concentrate sa mining area. But anyway, alam ko, magtataka nga ako noon eh, nung nasayan ako sa Diwalwal, pag-aakyat kami, may salubong kami na habal-habal driver. Sir, huwag kayong tumuloy. Hinto kayo dyan dahil may nag-checkpoint na NPA doon sa taas.
ano sila, marami, sir. May mga Tagalog pa, sir, na nag-checkpoint. Sabi ko, may Tagalog na pala na NPA dito sa Diwalwal na akala ko mga Bisaya ang NPA dito. Ayun pala, mga UP students yun na pinadala doon na assign. Kagaya mo, you're from Zamboanga, di ba? Doon na assign. Yes, Mr. Chair. So, para rin kayong sundalo, no? Relieve, reassign. Oh, willing to be assigned anywhere in the Philippines. Ganun din, parang sundalo. Thank you for that.